So guys, pag-usapan natin ngayon itong panawagan ni Senador Bato de la Rosa at ito rin mga kababayan, yung pag-usapan din natin itong sinabi ni Remulla na may hawak na daw siyang umanong ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Nako mga kababayan, delikado ito. Mukhang matutuluyan na si Senador de la Rosa mga kababayan kahit na mayroong bagong batas na ginawa itong Supreme Court, mukhang hindi susundin mga kababayan dahil dito nga Ombudsman Remulla may hawak na daw na kopya sa umano'y ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. At pag-usapan din po natin itong pag-surrender o extradition, posibleng paraan ng Pilipinas sa ICC warrant laban kay De La Rosa, kay Bato de la Rosa mga kababayan. So dito muna tayo sa una nating topic, itong panawagan ni Senator Bato kay PBBM. So ito na. Call on the office of the President to protect our law enforcers, the PNP and NBI. Huwag po sana natin silang bigyan ng utos na maaring maglagay sa kanila sa alanganin. Hayaan po sana natin silang maging malaya sa pagpapatupad ng kung anong nararapat ayon sa ating saligang batas. Hayaan po natin ang PNP na ipatupad ang kanilang mandato, ang kanilang sinumpaang tungkulin to serve and protect the people. Huwag po nating pahintulutan, gawin silang tau-tauhan ng kung sinuman, lalo na ng mga dayuhan para sa kanilang sariling mga interes or motibo. Naniniwala rin ako na taglay pa rin ng bawat kawani ng NBI mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ang nobility, bravery, integrity. Dalangin ko na hindi nawa magamit ang dakilang ahinsya na ito bilang kasangkapan ng paghihiganti ng ilang mga nilalang na may personal na galit sa nagdaang administrasyon. Nananawagan po ako, please spare these institutions. Hindi nyo sila utusan, hindi nyo sila pag-aari. Sila ay mga lingkod bayan at ang pananagutan nila ay sa sambayanan. Huwag nyo sila itali sa ICC na isang organisasyon na wala na tayong obligasyon. Ang pakikipag-ugnayan at koneksyon natin sa kanila ay matagal nang naputol. I call on the office of the President. So ayun mga kababayan, no, yung panawagan ni Senador Bato de la Rosa na wag daw itali sa ICC, no. Ito yung ano niya, panawagan niya no sa NBI ata ito mga kababayan. So hindi ko alam kung kailan ito lumabas tong video na to, ngayong araw ba o matagal na. Baka matagal na ito mga kababayan, siguro nung panahon pa na hinuli si former President Duterte mga kababayan at dinala sa ICC. So mukhang ganito rin ang mangyayari kay Senador Bato de la Rosa mga kababayan. Kahit na may bagong batas ngayon ang Supreme Court na kailangan dito muna husgahan, mukhang hindi mangyayari mga kababayan. Grabe ang tindi na ng batas natin dito sa Pilipinas. So ito pag-usapan din natin itong si Ombudsman Remulla daw may hawak na daw di umanong kopya ng ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. So balita po ito ngayon lang sa Billionaire News Channel. So panoorin natin. Ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So Joan, paano naman ito dinipensahan ni Remulla? Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang kopya ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam kaninang hapon, iginiit ni Remulla na ang kopyang mayroon siya ay isang unofficial copy. Unofficial copy mga kababayan, ibig sabihin totoo yung sinabi ni Attorney Harry Roque na posibleng ito confidential, no, at hindi
hindi inilalabas sa website ng International Criminal Court. Katulad nung nangyari kay former President Duterte. Akala nila, kumpiyansa sila mga kababayan na wala pang nilalabas ang ICC dahil wala pa silang nakikita sa website. So, baka totoo nga ito mga kababayan, itong hawak ni Ombudsman Trimulya, no? So, yun yung sabi ni Attorney Harry Roque, dapat paniwalaan daw natin na may hawak ng warrant at galing sa ICC itong si Boying Rimulya. So, yan tuloy natin. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Naku, may warrant na daw guys. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Basta telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na wala pang natatanggap na official communication o warrant mula sa ICC. Pero Nauna pa si si Ombudsman Remulla kaysa sa DOJ daw mga kababayan. Kailangan nga daw ang mauuna ay ang DOJ bago ang Ombudsman mga kababayan. Ba't ngayon daw ay nangunguna daw ngayon yung Ombudsman? Sabi ni Attorney Trixie Angeles mga kababayan. Antindi, no? giit ni Rimulya, nauna lang siyang makakuha ng impormasyon kumpara sa DOJ. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Kasi sila, wala, nauna ako sa kanila Naku, delikado na si Senador Bato de la Rosa, no? Pangiti-ngiti pa si Boying Rimulya, oh. Samantala, sinabi rin ng opisyal na kabilang sa mga unang makakasuhan ng malversation of public funds sa Sandigan Bayan, sina dating Ako Bicol Portales Representative Zaldico, mga DPWH official ng Region 4B at SunWest Incorporated. Kaugnay ito sa mga maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Once resolved, of course, it means na ang ibig sabihin niyan ay pwede na isang pa sa korte pagkatapos dito. Kasi nag-imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Maaari raw maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggo o sa susunod na linggo. Kabilang ito sa 10 kaso na under preliminary investigation dito sa Office of the Ombudsman. Iginit din ni Rimulya na hindi pa rin lusot si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue at pinag-aaralan daw nila ang mga anggulo at maaaring isampang kaso laban kay Romualdez. Ito ay matapos niyang sabihin noong nakaraang linggo na gross and excusable negligence lang ang kasong posibleng maisampa kay Romualdez. Dagdag din ni Rimulya, marami pang pumapasok na impormasyon sa kanilang tanggapan at tuloy-tuloy daw ang kanilang pagtatrabaho at maging ng DOJ sa pag-iimbestiga ng mga kaso tungkol sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Palagay nyo ba totoo itong sinasabi ni Rimulya mga kababayan? Ano siya confident siya mga kababayan na mayroon na nga siyang hawak. So palagay ko tunay ito mga kababayan. At sabi nga din ni Attorney Harry Roque, paniwalaan daw na totoo nga ito. Pero ang mahirap dito mga kababayan, ang kalabanin niya ang Supreme Court dahil may bagong batas ang Supreme Court na kailangan mo ng hatulan dito sa ating bansang Pilipinas. At kung sakaling mag-guilty man si Senador Bato de la Rosa, posibleng dalhin na sa The Hague, sa ICC. So yun mga kababayan. So pag-usapan din po natin itong isa pang issue, no? Sabi dito, pag-surrender o extradition, posibleng paraan ng Pilipinas sa ICC warrant laban kay Bato de la Rosa, kay Senador Bato de la Rosa.
Raw kukupkupin ng gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC. Para kay Chief State Counsel Dennis Chan, Ayan. Hindi daw kukupkupin mga kababayan kung may arrest warrant na. So ano yung nilabas ngayon ng ng Korte Suprema, no? Baliwala pala 'yun mga kababayan. pinakamadaling paraan daw ang isuko na ang dating PNP chief. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Walang batas na poprotekta o magbabawal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling makumpirmang may arrest warrant na ito mula sa ICC. Iyan ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulion. If you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there's no such thing as immunity even if you are a legislator. But certainly, there's no restriction as to the arrest. If, for example, they are on recess. Isa sa alang-alang din daw ng DOJ ang naging pahayag ni De La Rosa na nais niyang manghingi ng refuge o asylum mula sa Senado. Paglilinaw ng DOJ, sa ngayon, wala pa raw kopya ang ahensya ng umano'y arrest warrant ng ICC kay De La Rosa. Gayunpaman, ipinaliwanag na ni Chief State Counsel Dennis Chan na may dalawang option ang Pilipinas kung paano ito ipapatupad. Under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So, to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17. Mas magiging mabilis daw ang proseso kung pag-surrender ang pipiliin ng bansa katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kalayaan din daw si De La Rosa na voluntaryong sumuko. Hindi raw isasara ng bansa ang posibilidad ng extradition, lalo pat may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema ngayon na hinahamon ang naging pag-aresto kay FPRRD noong Marso. Paliwanag ng DOJ, sakaling kumpirmahin na ng DFA na may arrest warrant na nga laban kay De La Rosa, kailangan daw mag-comply ng Pilipinas. We belong to an international community of nations. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still the principle of reciprocity that governs between relations among nations. Dagdag niya, posible raw na malimitahan ang mga pabor na makuha natin sa ibang bansa kung magmamatigas ang Pilipinas. Kahapon lang ay in effect na ang amendment ng ICC sa regulations nito sa pagsasapubliko ng warrants. Dapat, lahat ng ganitong dokumento ay ika-classify as under sealed o secret. Ibig sabihin daw nito, lahat ng warrant ay hindi na isa sa publiko hanggat wala sa poder ng korte ang suspect. No. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Nako, delikado talaga si si Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Nako. Mukhang uubusin ang Duterte Allied, mga kababayan. Goodbye. Nako. Ito ang nakakatakot, mga kababayan. Talagang mamamayagpag ang mga korap dito sa Pilipinas kung ganito yung mangyayari. So ayun mga kababayan, ano pong opinion nyo dito? Anong pahayag nyo sa balita na ito? So yun lang po, mag-comment kayo mga kababayan. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.